dear beloved, Boss Mike Cervera. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 100 Most Influential People of 2024 ng Time Magazine. Nakaw! Aray, ito. Ang sakit sa ulo nito ng mga DDS. Libayan, no? Nakita mo, pasok sa most influential, people, of the world, si Pangulong Bongbong Marcos. Ulit. Kita nyo mga kababayan? Grabe, no? Eto na ang climax. Makinig. Pasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 100 Most Influential People of 2024 ng Time Magazine. Kinilala ng Time Magazine ang mga pagsisikap ni Pangulong Marcos Jr. sa pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas matapos ang COVID-19 pandemic at kung paano inangat ng Pangulo ang Pilipinas sa mundo. Pinanggit din ng Time Magazine ang paninindigan ni Teka! Narinig nyo ba yon? Libayan? Oy, mga aso! Libayan and Aw Group. Narinig nyo yon? Inangat ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pilipinas. Kayo, binabagsak nyo. Di ba? Mga kababayan, napakasimple lang. Narinig nyo naman, si Pangulong Bongbong Marcos inangat ang Pilipinas kahit itong mga DDS at grupo nila Libayan ay binabagsak. Ang kayo agbae. Ang kayo agbaen. Nang ibabain kayo. Pininayaw. Agbain kayo doon. Nakalasi. Eto na mga kababayan. Eto, pakinggan ninyo mga kababayan, maigi. Grabe ito. Mahaba ito. Iiksiyan ko lang mga kababayan Iiksiyan ko lang. Eto na mga kababayan. Pakinggan ninyo ang Pangulo. Ito yung climax! Yung parang, Libayan, total naman, mahilig kayo sa kabastusan. Diba? Pati yung mga hindi na sinasabi, na mga usaping partner, asawa, pinag-uusapan nyo pa, naku, Diyos ko! Mga lalaki ba talaga kayo? O mukha lang kayong lalaki sa mga itsura nyo. Putik na yan, pati pa naman yung mga usapang mag-asawa, tinatalakay nyo. Yan. Dito na lang, ganito. Yan Topic nyo naman to. Pwede ba? Topic nyo ito na mga... Topic nyo. Balita ko, sumisegue na kayo. Bakit? Ayaw nyo na ako? Topic nyo ako araw-araw. Inana. Uy, wag nyo akong tigilan. Inumpisan nyo ako, tapos titigilan nyo ako. Bitin ako, bitin. Matapos nila akong umpisahan, at nung nag-init na yung aking katawan, bigla akong bibitinin, iniwan ako, at iba na naman yung tinitira nila. Anong klase yan? May tapusin nyo ako ba? Baka magsarili. Baka magsarili ko dyan. Ito na, mga kababayan, yung climax. Pasok na. Pasok! Pasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 100 Most Influential People of 2024 ng Time Magazine. Time Magazine yan. Si Pangulong Bongbong Marcos, pasok sa 100 influential people of the world. Kayo pasok sa fact check ni Rappler. Ay, di ba nakakaya yun? Si Pangulo pasok sa 100 people, 100 influential people of the world. Kayo pasok saan? Sa fact check ni Rappler, fake news peddler. Di ba nakakaya yun? Tapos ibabas nyo si Pangulo? Samantalang yung mga tao, proud na proud dito. Di po ba mga kababayan? Tama po ba? Sabi ng critic, pumatid, mas gwapo ka po si Mike. Siyempre, alam mo nga, isukat ko
Terupa Kinyana. Awa na. Adayo ang adayo. Ito na, mga kababayan. Ano pa, nene? Pasok. Kinilala ng Time Magazine ang mga pagsisikap ni Pangulong Marcos Jr. sa pagbango ng ekonomiya ng Pilipinas matapos ang COVID-19 pandemic at kung paano inangat ng Pangulo ang Pilipinas sa mundo. Kita nyo? Inangat ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pilipinas sa buong mundo. Tapos magtataka pa kayo kung bakit kami sumusuporta kay Pangulo? Yan kasi nakikita namin. Kayo, yung pansariling interest nyo lang. Yung inyong hangarin. Kami, hindi. Dahil nakikita namin yung trabaho ni Pangulo. Ayan ang resibo. Magpakita naman kayo ng resibo ni Sara nyo. Anong resibo ni Sara nyo? Yung confidential fund na hindi ma-explain? Ano pa? Yung Intel fund? Ano pa? Yung mga chichirya na pamilya niya? Wala. So, eto, may resibo kami. Inangat ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pilipinas sa lugmok na minana niya kay Digong. Ayaw na akong patulan ng mga kolokoy. Oo, iba na ho target ng mga yan. Oo, akala nila kasi mga kababayan, madadala nila ako sa pamimersonal. Oo, wala! Hindi kayo uubra sa akin, maniwala kayo. Gusto nyo magtulong-tulong pa kayong lahat eh. Magsabay-sabay kayo. Oo, ako lang. Oo, hindi kayo uubra lahat. Oo, magtawag pa kayo ng mga lelong nyong panot. Oo, di ba? Kahit yung mga biyanan nyong panot. Ay, nako. Diba? Ay, nako. Ano ako dito, Darrell Bautista. Nabitin ako sa kanila. Oo. Sama-sama kayong lahat. Hindi kayo, putik na yan eh. Inumpisan nyo ako. Ang bait-bait kong tao. Diba, mga kababayan? Bigla akong binanatan na wala akong alam sa problema nila. Tapos, mga kababayan, nung pinatulan ko, biglang umiwas na. Iwas na kayo? Nandun na kayo kay Kanino? Kay Attorney Enzo. Si Attorney Enzo ngayon ang trip nila. Anyways, mga kababayan. Kung ako lang, wag na. No match tayo. No match tayo. Maniwala kayo sa akin. Hindi kayo ubra. Kung vlogging lang ang pag-uusapan, asaran, ay wala. Kakain kayo ng alikabok. Kahit magsama-sama kayong lahat. Kininayo ko lang, ito na. Ano pa po? Good news. Good news, mga kababayan. Good news. Ito na. Sa mga hindi pa po, nakakapag-like dyan, baka naman. Isang like naman dyan. Para umabot naman sa kinauukulan. Di ba, Karuba, Karuba, hindi ko pa ginagamitan ng panaginip yan. Pag ginamitan ko na ng panaginip yan, alam mo na yan. Maging isa yung mga yan sa inisyal. Ito na. Pasok. Ano inangat ng Pangulo ang Pilipinas sa mundo ng COVID-19 pandemic at kung paano inangat ng Pangulo ang Pilipinas sa mundo. Binanggit din ng Time Magazine ang paninindigan ni Pangulong Marcos Jr. sa usapin ng West Philippine Sea sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Kita nyo, mga kababayan? Yan ang presidente na ninindigan. Hindi yung gagawa ng paraan para maipalusot yung kanyang totoong hangarin dyan. Tulad ni Digong, mga kababayan, puro lang palusot. Gigirahin daw. Magkakagera daw. Palusot lang yun, mga kababayan. Para maiwasang mabatikos siya sa nangyayari dyan sa ating mga teritoryo. Kita nyo, mga kababayan, ganun mag-isip yung mga Duterte. Our beloved Boss Mike Cervera.